Subukan mong pakialaman ang mga yan. Hindi mo ba alam na isa sa mga gamit na yan ay karugtong ng iyong buhay? Gusto mong sunugin? Sige, para maranasan mo kung anong pakiramdam ng buhay na iniihaw. Tulad mong buhay pa, subalit sinusunog ng kaluluwa sa impyerno dahil sa sobrang kasamaan. Robert, tinuruan ko lang siya ng leksyon. Alam mo ba na demonyong kapatid mo? Mambabarang siya. Gusto niya akong patayin dahil lamang pinagsabihan ko siya tungkol sa mga kalokohang ginagawa niya. Manong, sandali. Kailangan niyo ho akong gamutin. Manong, Robert, ano ba? Nababaliw ka na ba? Wala ka man lang pakialam sa pwedeng mangyari sa akin? Bakit? Ikaw ba may pakialam sa pwede ko maramdaman habang nagpapakasarap ka sa mga lalaki mo? Huwag kang umasta na ako pang masama. Dahil yung sakit na nararamdaman mo, wala pa yan ni katiting sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Wala kang kwentang asawa. Binigay ko sa iyong lahat pero hindi ka pa rin nakontento. Nakakadiri ka. Alam mo, wala kang lugar sa bahay na to at hindi ka na dapat nakikinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ngayon din, bago pa magdilim ang paningin ko, umalis ka na! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi kita niloko. Mahal kita, Robert! Taon 2015, Quezon. Bandang 12:00 ng gabi, isang grupo ng kabataan ang noon ay nagkakatuwaan at kapwa nakainom na nung mga oras na yon. 5 lalaki at nag-iisa lamang na babae sa grupong yon, si Lori. Nakilala niya ang mga yon sa isang bar kung saan madalas siyang tumatambay. Yun kasi ang kinahihiligan niya lalo na kapag bagong padala ang fiancé niya na nasa ibang bansa. Mula kasi nang mamatay ang kanyang mga magulang ay yun na ang sumusuporta sa kanyang mga pangangailangan. Walang kaalam-alam ang kanyang fiancé sa kanyang mga kalokohan. Nung mga oras na yun, nakangisi at nag-uusap na ang mga mata ng 5 kalalakihan kasama ng dalaga na tila ba nagkakaintindihan ang mga yun kung saanuman ang kanilang pinaplano nung mga oras na yun. Ano? Bakit ganyan kayo makatingin? Anong akala nyo, aatrasan ko kayo sa inuman? Tama na yan, Lori. Lasing ka na. Baka mamaya gumapang ka na naman yan pa uwi. Anong akala mo sa akin? Mahinang nilalang? Kaya ko pang sarili ko. Isa pa yun, ho. Natatanaw ko lang dito ang bahay ko. Kayo, uuwi pa kayo sa kabilang barangay. Ang lalakas na loob niyong tumayo dito. Sana lang tamang bahay ang mauwian niyo. Lori naman, kami pa ba? Masyado mo naman kaming ini-small. Alam mo, ikaw ang gusto naming ihatid. Grabe, ang ganda mo pala talaga. Sexy at mabango. Habang ginagawa yon ng isa sa mga kainuman niyang lalaki, ay nagtatawanan naman ang iba pang mga kasamahan nito. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Bastos ka. Arigo, sakit na. Akala mo naman kung sino kang matino. Mga tol, papayag ba naman kayo na uuwi na hindi man lamang nakakatikim ng masarap na pulutan ngayong gabi? Oo nga naman. Sa layo ng dinayo natin, magpapalugi ba tayo? Sige na, tol. Tikman mo na yan. Basta patikim din kami, ha? Mga hayop kayo. Pinagkatiwalaan ko kayo tapos ganito lang ang igaganti niyo sa akin? Huwag ka nang pumalagpa kung ayaw mo masaktan. Tulong! Tulungan niyo ako! Abat, gusto mo talagang masaktan, ha? Walang kalaban-laban ang babae, lalo na nang pinagtulungan siyang halayin ng mga kalalakihan na kanyang kainuman. Kahit ano pang sigaw at pilit niyang paghingi ng tulong, ay wala ni isa man lang na nakakarinig sa kanya ng ganong oras, lalo na't malayo ang pinangyarihan sa mga kabahayan. Matapos makaraos ang mga walang pusong gumahasa sa kanya, ay nagsialisan na ang mga yon na parang walang nangyari.
Samantalang si Lori naman ay hindi pa rin makagalaw at umiiyak lamang habang nakahandusay sa lupa at wala ni anumang saplot sa katawan. Gumuguhit ang kidlat sa kalangitan kasabay ng kanyang paghikbi hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Pilit siyang bumangon sa kabila ng pangangatog ng buo niyang katawan. Dinampot niya ang kanyang damit at umupo, sabay mahigpit na niyakap yon habang nakatupi ang kanyang mga tuhod. Wala siyang magawa para sa sarili, kundi ang humagulgol at mag-ipon ng lakas para makabangon sa kanyang kinauupuan. Nang makarating siya sa kanyang bahay, ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa pintuan. Hindi na alintana ang putik sa kanyang mga paa at tumutulo na tubig mula sa kanyang katawan. Lumapit siya sa pahabang salamin sa may pader at tiningnan ang kanyang sarili. Pinagsusuntok niya yon at tumigil lamang siya nang maramdaman ang hapdi ng kanyang kamao. Mula ng gabing yon, marami na ang nagbago sa kanyang buhay. Hindi na siya lumalabas ng bahay, ni hindi siya nagreklamo man lamang para sa mga taong nanghalay sa kanya, lalo na at ayaw niyang makarating ang nangyari sa kanyang fiancé. Natatakot siya na sa oras na malaman nun ang nangyari sa kanya ay hindi na siya nito pakasalan. Sa paglipas ng 1 buwan, nanatiling sikreto ang lahat at tahimik ang buhay niya. Kahit gabi-gabi ay patuloy pa rin siyang binabangungot. Naririnig ang mga halakhak at nakikita niya ang mga muka ng mga kalalakihan na nagsamantala sa kanyang pagkababae. Hanggang isang araw, nagising na lamang siya na masakit ang kanyang ulo, nahihilo at naduduwal. Naalala niya na 2 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Hindi maaaring mangyari to. Hindi ako buntis. Hindi ako pwedeng mabuntis. Kaya lamang hindi niya na matatakbuhan pa ang katotohanan. Nang makumpirma niya na may laman nga ang kanyang sinapupunan, ay tuluyan na naging miserable ang kanyang buhay. Hindi niya matanggap na dadalhin niya ang batang bunga ng kahalayan na nangyari sa kanya. Ni hindi niya matukoy kung sino sa kanila ang ama ng bata. Subalit ang pinaka hindi niya inaasahan ay ang biglaang pag-uwi ng kanyang nobyo. Wala na siyang nagawa pa kundi aminin ang totoong nangyari at ang tungkol sa kanyang ipinagbubuntis. Habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa para sa'yo, nagpabuntis ka sa iba. Nagsasakripisyo ako para sa kasal natin at sa pangarap natin bumuo ng pamilya. Hindi ko matatanggap yan. Manluloko ka. Niloko mo lang ako. Maghiwalay na tayo. Mahal, sandali lang. Hindi ako nagpabuntis. Mahal, ginahasa ako. Hindi ko ginusto itong mangyari. Nakikiusap ako, huwag mo naman akong iwan. Mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Kung mahal mo ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi mo sana nagawang magloko. Bitawan mo ako. Nandidiri ako sa'yo. Hindi kita mapapatawad, Lori. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang igaganti mo sa akin? Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Tapos na tayo at magsama kayo ng lalaki mo. Mahal, sandali. Nakikiusap ako. Maniwala ka sa akin. Pakinggan mo muna ako. Mahal! Sakay ng motorsiklo ay mabilis na pinaarangkada yon ng lalaki at hindi man lamang nilingon pa si Lori. Napahawak yun sa kanyang tiyan nang makaramdam ng labis na pananakit. Nakita niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga hita. Nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa pinaghalong takot at sakit na kanyang nararamdaman. Nawala ang batang kanyang dinadala. Gayunpaman, wala ni katiting man lamang na panghihinayang si Lori.
Ilang beses niyang pinuntahan ang kanyang kasintahan para makipag-ayos, ngunit hindi na siya pinatawad pa ng lalaki, lalo na't nasulsulan na yon ng ilang mga kaibigan na naging saksi sa mga kalokohang ginagawa ni Lori nang nasa ibang bansa pa ang binata. Tinanggap na lamang ng babae ang kinahinatnan ng kanyang relasyon, lalo na't wala naman siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Hindi naman niya mabalikan at nagawang pagbayarin ang mga lalaking nanggahasa sa kanya dahil ayaw niya nang may iba pang makaalam sa nangyari nung gabing yon. Gumawa na lamang siya ng paraan upang buhayin ang kanyang sarili. Naghanap siya ng trabaho hanggang sa natanggap siya bilang isang sales lady sa isang mall. Doon ay nagkita sila ulit ni Robert na noon ay working student at nagtatrabaho sa isang coffee shop. Kaklase at matalik niyang kaibigan yon nung sila ay nasa elementarya pa lamang. Kaya naman sa muli nilang pagkikita ay lalo silang napalapit sa isa't isa. Hindi nagtagal, niligawan ni Robert si Lori at agad naman itong sinagot ng dalaga. Makalipas ang 6 na buwan, nagpasya si Robert na ipakilala si Lori sa kanyang lola Miray at sa bunso niyang kapatid na si Yumi. Sa unang pagkikita pa lamang, hindi maipaliwanag ni Lola Miray at ramdam ni Lori na hindi siya nagustuhan ng lola ng binata dahil sa matabang nitong pakikitungo sa kanya. Palihim pa siyang nadismaya nang makita ang lagay ng bahay at uri ng buhay na meron ang mga yon. Yumi, Lola, uuwi na po ako. Medyo malayo-layo pa po kasi ang lalakarin. Baka ho abutin ako ng gabi. Oo. Kaya ngayon ay makikita mo na mahirap makapangasawa ng taga-bundok, lalo na't sa lagay mong yan ay mukhang sanay ka sa syudad. Hindi kung ano-anong ilaw ang makikita mo rito at ingay ng sasakyan, mga huni ng kwago sa gabi, at yan, masukal na gubat. Tama, at saka alam mo ba ate, maraming ahas dito, hindi ba Lola? Oo, kung minsan pa nga ay nakakapasok dito sa bahay. Kaya kung si Robert ang makakatuluyan mo, sana'y ayos lamang sa'yo na... Tama na ho yan. Baka mamaya hindi na yan bumalik dito si Lori. Tinatakot nyo naman ho masyado eh. Tinatakot? Hindi Nagsasabi lamang kami ng totoo para alam niya. Okay lang babe, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako matatakutin. Isa pa, sanay din naman ako sa huni ng mga kwago. At lalong sanay na sanay rin ako sa mga ahas. Malayo rin naman ho kasi sa mga kabahayan at sentro ang bahay namin. Sa katunayan, gustong-gusto ko ho ang ganitong lugar. Sige ho, uuwi na ho ako. Ay siya, mag-iingat ka apo. Siguradong aabutin ka na ng gabi. Huwag po kayong mag-alala, magdadala naman ho ako ng flashlight. O di kaya ay sa boarding house na lang ho ako tutuloy. May pasok ho kasi ako sa school bukas ng maaga at sa gabi rin ho ay may trabaho ako. Bakit naman kasi kailangan mong pagsabayin ang mga bagay-bagay? Nahihirapan ka lang sa ginagawa mo. Sige na, lumakad na kayo. Habang naglalakad papalayo ang dalawa ay nakatanaw naman si Lola Miray at Yumi. Nagkatinginan ng dalawa na parehong nakataas ang kani-kanilang mga kilay. Kinakabahan ako para sa kuya mo. Masama ang kutob ko sa babaeng yon. Maganda pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang akong mangangamoy kapag sinindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Medyo plastic? Kita niyo naman ho yung ngiti niya at yung mga mata niya kanina. Parang hinuhusgahan ng bawat parte ng bahay natin. Siguro magandang bahay na iniwan sa kanya ng mga magulang niya. Yung kinukwento niya kanina. Ay, baka nga. Huwag sanang mabuyo ang kuya mo sa babaeng yon. Sa lagay ay daig pang nagayuma. Mukhang mahal niya si Lori. Wala naman problema kung sinong mamahalin at gusto niya. Huwag lang siya masasaktan at talagang babarangin ko siya. Ikukulong ko ang kaluluwa niya sa isang manikat habang buhay ko siyang pagbabayarin sa kasalanan niya.
Huwag kayong mag-alala, Lola. Gagawin kong lahat para protektahan si Kuya. Hindi ako makakapayag na sasaktan o lolokohin lang siya ng kahit sinong babae. Mahal na mahal ko si Kuya. Isa pa, nangako siya sa akin na pagtatapusin niya muna ako ng pag-aaral bago siya mag-aasawa. Siya, magluto ka na ng hapunan at ako naman ay magriritual lamang sa aking kubo. Kapag tapos ka na, sumunod ka na lamang sa akin at may bago akong ituturo sa iyo. Ay, Lola, kailangan ko po ba talagang maaaring hindi pa sa ngayon? Pero walang makapagsasabi sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. At pagdating ng panahon, magagamit mong lahat ng kaalaman na itinuturo ko sa iyo, Apo. Tumango na lamang si Yumi at agad naman nang lumabas ng bahay si Lola Miray patungo sa kanyang kubo. Samantala, Ay, nakakapagod. Grabe, napakatarik na nga ng daan. Pinapapakpa ko ng mga lamok na to. Ay, tingnan mo, babe. Ang dami ko na tuloy pantal. Sorry na, huwag ka mag-alala. Hindi na kita isasama dito ulit. Kapag may maayos na akong trabaho at kapag natuloy ang plano kong mga ibang bansa, magpapatayo ako ng bahay malapit sa sentro para naman hindi nahihirapan ang prinsesa ko. Ang sweet mo talaga. Pero, seryoso ba? May plano kang mag-abroad? Oo, kaya nga nag-working student ako kasi magagamit ko rin ang experience ko bilang barista pagdating sa ibang bansa. Yun din kasi ang plano kong applyan. Maganda yung naisip mo. Nakaka-proud naman talaga ang boyfriend ko. Kaya lang, kapag umalis ka, paano na tayo? Huwag kang mag-alala. Bago ako umalis, pakakasalan muna kita para siguradong may babalikan pa rin ako. Sa West lang muna at pagbalik ko sa simbahan na tayo magpapakasal. Talaga? Thank you, babe. I love you. Salamat talaga kasi dumating ka sa buhay ko. At alam ko na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan tulad ng... Di ba sabi ko sa'yo, kalimutan mo na yon? Alam mo namang ayaw kong nakikita kang nalulungkot. Mahal na mahal kita. At ipinapangako ko na bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kita iiwan dahil alam ko namang mahal na mahal mo rin ako. Siyempre naman. Ay, kaya lang, mukhang hindi naman ako gusto ng lola mo para sa'yo. Huwag kang mag-alala, ganun lang talaga si Lola. Mukha lang siyang masungit at parang laging galit kapag nagsasalita pero mabait yun. At saka wala namang dahilan para hindi ka niya magustuhan. Magkakasundo rin kayo nun, kinikilatis ka lang nun. At saka si Yumi, mabait yun. Malambing at masipag din mag-aral. Lagi siyang nangunguna sa klase mula elementarya hanggang high school. Kaya gusto ko rin siya makapagtapos ng kolehiyo. Hindi pa sa ngayon pero siguro kapag nasa ibang bansa na ako. Tama yan. Malaking bagay din talagang makapagtapos ng pag-aaral para naman makahanap siya ng maayos na trabaho. Bagay na hindi ko nagawa dahil high school pa lang ako nung magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Buti nga may naiwang bahay sa akin dahil kung nagkataon, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Wala naman na halos kaming kamag-anak dito. Lahat sila nasa Maynila na. Hindi ko rin alam kung saan at wala akong kontak sa kanila. Tsaka ayaw ko makikitira sa kamag-anak, no? Matapos ang halos isang oras na paglalakad, habang nag-uusap ang dalawa ay nakarating na rin sila sa may kalsada kung saan mag-aabang sila ng jeep o di kaya ay tricycle. Maswerteng nakasakay naman agad ang dalawa. Nang makarating sila sa bahay ni Lori ay naghanda naman yon ng pagkain para sa kanilang hapunan. Doon niya na rin pinatulog ang binata at maaga na lamang umalis papunta sa boarding house nito. Naging mas malalim pa ang relasyon ng dalawa, lalo na nang malaman ni Lori ang plano ng binata para sa kanila. Hindi niya may pagkakaila sa kanyang sarili na lalo na siyang napapamahal kay Robert. Lalo na at ramdam na ramdam niya ang pagpapahalaga at pagmamahal nito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali, tinupad ni Robert ang lahat ng pangako niya kay Lori. Bago umalis ang lalaki ay pinakasalan siya nito. Ngunit lahat ng kanyang mga plano ay lingid sa kaalaman ng kanyang lola at kapatid dahil alam niya na hindi papayag ang mga yon. Aalis ka?
Mag-abroad ka. Paano si Yumi? Iiwan mo siya. Paano kapag namatay ako? Sino ang kasama ng kapatid mo? Lola naman, hindi pa kayo mamamatay. At saka, ang lakas-lakas niyo pa kaya. Dalaga na si Yumi, kaya niya ng sarili niya. Makakapagpatuloy na siya sa pag-aaral kahit ano pang kursong gusto niya. Para sa atin din naman po lahat ng to. At sa asawa ko. Anong sabi mo? Asawa? Ulitin mo nga yun. Hindi ko yata narinig na maayos. Lola, pasensya na ho kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Nagpakasal na ho kami ni Lori sa West. Sus Mariosep Robert, ano bang pumasok dyan sa isip mo at masyado kang nagpadalos-dalos sa mga desisyon? Aatakihin ako sa puso nang wala sa panahon. Kung sa bagay, buhay mo yan at wala naman talaga akong karapatan na panghimasukan ang buhay mo. Pero sana lang ay hindi mo pagsisihan na nagpakasal ka sa babaeng yon. Sana'y walang magbabago sa oras na magkalayo kayo. Kausapin mo na maayos si Yumi tungkol sa bagay na yan. Hindi na lamang umimik pa si Robert. Alam niyang mali na paglihiman niya ang kanyang lola at kapatid, ngunit ginawa niya lamang kung ano ang sa tingin niya ay makabubuti para sa kanila ni Lori, lalo na't ramdam niya na hindi sasang-ayon sa kanyang mga plano ang lola at kapatid niyang si Yumi. Katulad ng inaasahan, nagtampo si Yumi nang malaman nito na nagpakasal na si Robert kay Lori. Yumi, huwag ka na magalit kay kuya. Sorry na. Alam mo ba, sabi ng ate mo, dun ka na tumuloy sa kanya kapag nag-aaral ka na ulit. Nangupahan kami sa may sentro para hindi kayo mahirapan. Si Lola pwede mo ring isama dun kung gusto niya. Ako? Patitirahin mo sa sentro? Hindi mangyayari yan. Nandito sa bundok ang buhay ko. Dito ako pinanganak, lumaki, at gusto ko dito rin ako mamamatay at ililibing. Huwag niyo akong ilalayo sa lugar na ito. La, paminsan-minsan, kailangan nyo ring... Sinabi na ngang ayaw ko, hindi ba? Bakit bang kulit-kulit mo? Bakit po kayo umiiyak? Lola, galit pa rin po kayo sa akin? Nagtatampo pa rin kayo? Sorry na, patawarin niyo na ako. May magagawa ba ako? Alam ko namang darating ang araw na magkakaroon na kayo ng kanya-kanyang buhay at iiwan niyo ako dito mag-isa. Pero hindi ko alam na ganito pala kasakit. Lola, huwag niyo namang isipin na iiwan ko kayo. Di ba, pangarap mong maabot namin ang mga pangarap namin? Ito na yun. Kaya kahit mahirap, kahit mamimiss niyo lalo ang napakapogi niyong apo, kailangan natin magtiis. Huwag na kayong magtampo, ha? Yumi, sorry na. Basta mag-iingat ka ron, kuya. At sana, mabait talaga si Ate Lori. Mabait si Lori at mahal na mahal niya rin ako. Kaya yung pagpapakasal ko sa kanya, isang malaking blessing yon. Wala kayong dapat ipag-alala, malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam ko rin sa sarili ko na hinding-hindi niya ako magagawang lokohin. Abay, dapat lang. Isang malaking katangahan kung lolokohin ka niya. Alam mo naman, hindi po pwede sa akin yon. Lola talaga, oh. Wala namang kayong tiwala sa pagiging magandang lalaki ko eh. Kahit makakita pa siya ng 10 lalaki, siguradong wala nang mas makakahigit pa sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya. Pagmamahal na sa akin niya lang makikita at mararamdaman. Makalipas ang 6 na buwan mula nang makaalis si Robert, sa inuupahang bahay umuwi si Yumi na noon ay 1 buwan nang nag-aaral sa kolehiyo. Masaya naman si Robert nang malaman na inaasikaso ni Lori ang kanyang kapatid. Samantala, naiwan naman mag-isa si Lola Miray, lalo na at naging abala na si Yumi sa kanyang pag-aaral. Miray! Tao po! Ba't wala yatang tao dito Pipoy, nandito ako.
Nang marinig ni Lolo Pipoy ang hirap na boses ng kanyang pinsan, ay nagmamadali yung pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niyang nanghihina at nahihirapang huminga si Lola Miray. Pipoy, mamamatay na yata ako. Ito na yata ang kaparusahan sa lahat ng mga kasalanan ko. Hirap na ako. Ay, ano ka ba naman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Hindi ka pa pwedeng mamatay. Huwag naman ngayon. Teka, nasaan ba yung mga apo mo? Si Yumi nasa bayan na nakatira at nag-aaral. Si Robert naman ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Nag-asawa na rin siya kaya ayun, doon nakatira ngayon si Yumi at hindi naman pwedeng dito siya sa bundok. Abay, bakit ka naman pumayag na mag-isa dito? Sa lagay mo ngayon ay kailangan mo ng kasama. Yung mag-aalaga sa'yo. Buti sana kung malapit lamang ang bahay ko dito at matitingnan-tingnan kita. Huwag mo akong alalahanin. Basta kapag dinalaw kita sa panaginip ay agad na tumungo ka dito. Kapag nadatnan mo akong wala ng buhay, ihulog mo na lamang ako sa hukay dyan sa likod. Naghukay na ako nung nakaraang linggo para hindi naman gaanong makaabala sa iyo. At pagkatapos ay sabihin mo kay Yumi na lahat ng mga gamit ko'y nasa loob ng kahon doon sa kubo. Ay, pinsan naman, oo. Tigilan mo nga ako dyan sa paghahabilin mo at kinikilabutan tuloy ako sa'yo. Lahat ng may buhay dito sa lupa ay may hangganan. Maayos naman na ang lagay ng mga apo ko kaya kahit mawala na ako, nasisiguro ko na kaya na nila. Ano na lamang ang mararamdaman ng mga apo mo kapag nalaman nilang wala ka na, tapos hinulog pa kita sa hukay? Hay, tapos ano yung gamit na tinutukoy mo? Yung mga gamit mo ba sa pambabarang? Talaga namang ipapamana mo pa kay Yumi? Paano kung matukso siyang gamitin ng aklat? Alam mo namang hindi biro yang... Ay, teka, Miray, hoy, huwag ka nagbibiro ng ganyan. Ililibing talaga kita. Ay, Miray, Diyos ko po, hindi na nga siya humihinga. Ay, Miray, hindi kita kayang buhatin papunta sa hukay na sinasabi mo. Ay, Diyos ko, patawarin niyo po nawa itong makasalanan kong pinsan. Ay, nakakalungkot isipin na mamamatay ka na mag-isa. Ay, sana'y maisipan man lamang ni Yumi na umuwi. Hirap man, pilit na ibinaba ni Lolo Pipoy ang bangkay ng kanyang pinsan. Isinilid niya yon sa makapal na kumot at hinila ng dahan-dahan papunta sa may likod na bahagi ng bahay kung saan naroon ang hukay. Diyos ko naman, kapag may nakakita sa akin, baka isipin pa nilang akong pumatay sa iyong buwisit ka. Ay nako, Sus Maria Josep. Hindi pa man tuluyang nakakalabas sa may pinto sa kusina, may narinig na boses mula sa labas si Lolo Pipoy. Yumi? Si Yumi ba yon? Lola? Lola? Nandito na po ako. Lola? Yumi, nandito ang lola mo. Ay Diyos ko, ano bang gagawin ko? Paano ko ba ito ipapaliwanag sa'yo? Ano hong... Bakit ho binalot niyo si Lola sa kumot? Ano hong nangyari sa kanya? Bitawan niyo yan! Lola! Lola, gumising ka! Anong ginawa niyo sa lola ko? Ay, Sus Maria Josep, ito na nga ba sinasabi ko eh? Yumi, iha, makinig ka sa akin. Hindi akong pumatay sa lola mo. Alam mo naman hindi ko magagawa yan. Ipinaliwanag ni Lolo Pipoy ang buong nangyari, dahilan para lalong mapahagulhol si Yumi nung mga oras na yon. Lola, patawarin niyo ako. Sana hindi ko kayo iniwan dito na mag-isa. Sana naalagaan ko kayo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam mo namang ginusto niya mangyari ito. Kahit noon pa man, sinabi niya na ayaw niyang maging pabigat sa inyo. Masaya na siya sa buhay na meron kayo ngayon. Alam niyang kaya niyo na, kaya naman... Hindi pa man lamang ako nakakabawi kay Lola. Sa lahat ng mga sakripisyo niya para sa amin. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Huwag niyo na kaming alalahanin ni Kuya.
Kahit masakit na iwan niyo kami, baunin niyo sana ang masasayang alaala ng mga panahon na magkakasama pa tayo. Nung araw ding yun, magkatuwang sina Yumi at Lolo Pipoy na inilibing ang bangkay ni Lola Miray sa hukay kung saan siya pa mismo ang nagbungkal noon. Pambihira talaga yung lola mo, kaya siguro siya inatake ng hika dahil sa kakahukay dito. Ay, buti na lamang at naisipan mong umuwi. Hindi po kasi ako mapakali. Napanaginipan ko po siya kagabi, kaya kinutuban ako na baka may nangyaring masama sa kanya. Nagpaalam po siya at nagbilin tungkol sa mga gamit na iniwan niya sa kubo. Ay nako, pareho pala tayo. Isa yan sa mga kakayanan ng lola mo. At sa tingin ko, ikaw na magiging tagapagmana ng lahat ng kaalaman niya. Subalit, kung hindi naman kinakailangan ay mas makabubuti kung wag mo na lamang itong gamitin. Wag mong hayaang madala ka sa tukso ng paggamit ng itim na mahika, Yumi. Bago sumapit ang gabi, bumalik na sa bayan ang dalaga. Agad namang napansin ni Lori ang lungkot sa mga mata ni Yumi. Ayos ka lang ba? May nangyari bang hindi maganda? Kumusta si Lola? Ate, wala na po si Lola. Patay na po siya. Ano? Pero paano nangyari yon? Malakas pa naman siya, hindi ba? Inatake raw ng hika. Yun po ang sabi sa akin ni Lolo Pipoy. Kung ganon, nasa na yung katawan niya? Dito na lang natin siya iburol. Hindi na kailangan, ate. Kabilin-bilinan ni Lola na dun siya mamamatay at ililibing. Ganon? Sigurado ka ba? Hindi ba't kailangan na mabasbasan man lamang siya ng pare bago mailibing? Ipagdasal na lang po natin siya, ate. Hindi ko po maaaring suwayin ang bilin niya. Mabuti naman, dahil mapapagastos lang tayo. Huwag ka na malungkot. Nandito naman ako para sa'yo. Salamat po, ate. Sige na, magpahinga ka na muna at magluluto ako ng hapunan natin. Ay, ngayong wala nang matandang yon, wala na akong dapat katakutan pa. Mahirap na, mukha pa namang mangkukulam yung matanda. Baka nga mambaparang pa yun eh. Ay. Habang nasa kusina si Lori, tumawag naman si Robert sa kanyang kapatid nang mabasa ang mensahe nito. Hindi rin maiwasang malungkot noon, kaya naman nauwi sa iyakan ang kanilang pag-uusap. Agad namang pumasok sa kwarto ng dalaga si Lori nang malamang ang asawa niya ang kausap ng dalaga at pakunwaring nalulungkot din sa nangyari. Maluha-luha yun habang hinihimas-himas ang likod ni Yumi. Nanatiling mabait si Lori sa kapatid ng kanyang asawa kahit pa may pagkakataon na naiinis siya, lalo na't malaki ang gastos nito sa pag-aaral. Nursing kasi ang kursong kinuha noon. Abala sa pag-aaral si Yumi, kaya naman kahit magkasama sa iisang bahay ay bihira na lamang silang magkita ng kanyang ate Lori. Bagay na ipinagtataka niya, kapag darating siya ng bahay ay nakalak na ang pinto, kaya naman iniisip niya na tulog na yun. Ang hindi niya alam ay umaalis pala ang kanyang hipag, katulad ng dati nitong nakagawian. Kung minsan naman may lalaking pinapapunta yon sa mismong bahay nila, lalo na kapag alam niyang gagabihin ng uwi si Yumi. May mga pagkakataon na pinipigilan niya naman ang kanyang sarili na gawin ang bagay na yon, ngunit hindi niya matakasan ang kanyang pagkahilig sa tawag ng laman na tila ba isang sakit na hindi niya magamot-gamot. Minsan na siyang kumonsulta sa doktor sa pag-iisip at sinabing yon ay posibleng epekto ng kanyang nakaraan. Sa halip na takot ay hinahanap-hanap na yon ng kanyang katawan. Isang araw. Buti na lang at nakapunta ka.
Alam mo, sa lahat ng mga lalaking natikman ko, ikaw lang ang bukod tangi nagpapasaya sa akin ng ganito. Mababaliw yata ako kapag nawala ka sa akin. Kaya kahit medyo may kamahalan ng hinihingi mo, magbabayad ako. Basta ba kapag kailangan kita, pupuntahan mo ako kaagad, ha? Oo naman. Mahihindian ba naman kita? Ha? Nang araw na yon, umuwi ng alanganing oras si Yumi at hindi siya nagsabi sa kanyang ate Lori. Nagulat siya nang may nakitang motor na nakaparada sa harap ng tarangkahan ng kanilang bahay. May bisita si ate? Kanino kaya to? Nagkahulan naman ang mga aso, sabay na pasilip sa bintana si Lori at nagmamadaling nagbihis ang mga yon. Inayos ang kanilang sarili na tila ba walang nangyari. Lintik, bakit umuwi na siya? Nakakainis. Anong gagawin ko? Kailangan ko makaisip ng paraan. Ano? Basta, sumakay ka na lang sa sasabihin ko, ha? Nang makapasok ng bahay, pakunwaring abalang nanonood ng telebisyon ang dalawa. Ate, may bisita po pala kayo. Magandang hapon po. Oo, biglaan nga eh. Pinsan ko nga pala si Liam. Naghahanap kasi siya ng mauupahan. Galing siyang Maynila at nadestino dito. Buti nga at nitong mga nakarang buwan ay nagkita kami sa Facebook. Siya lang ang bukod tanging pinsan ko na nakilala ko ng personal. Sabi ko nga, tayo lang naman dito kaya paminsan-minsan dito na lang muna siya tumuloy. Okay po. Kayo po ang bahala, ate. Magpaalam na rin po tayo kay kuya para sigurado. Oo naman. Ako nang bahala sa kuya mo. Siya nga pala. Bakit ang aga mo ngayon? Kailangan ko lang pong magpahinga. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Sige po, sa kwarto na muna ako. Kapatid ba yun ang asawa mo? Oo, bakit? Ang ganda niya. Talaga bang sasabihin mo yun sa harap ko? Tandaan mo, akin ka lang. Naintindihan mo? Masyado ka namang selosa. Hindi mo naman ako pag-aari. Yung pera na binabayad mo sa akin para paligayahin lang kita. Kaya huwag ka namang umasta na parang nabili mo ng buong pagkatao ko. Kapag nagkataon, syempre, mas gugustuhin ko yung mas bata kaysa sayo at hindi kung sino-sinong lalaki ng... Manahimik ka. Baka marinig ka ni Yumi. At pwede ba huwag ka magmalinis? Bayaran ka rin lang naman ha. Sige na, umalis ka na nga muna. Bumalik ka na lang bukas. Okay. Ang sungit naman. Binubwisit mo kasi ako eh. Sige na, alis na, bilis. Nang makaalis ang lalaki, dinalhan ni Lori ng gamot si Yumi. Matapos painumin yun ay agad na tumungo sa kanyang kwarto at doon na lamang siya nanood ng sari-saring video na nire-record niya kasama ang iba't ibang lalaki na kanyang natipuhan. Habang nanonood ay bigla namang tumawag ang kanyang asawa na si Robert. Ay, istorbo. Ngayon ka pa talaga tumawag. Oh babe, ang aga mo yatang nahiga ngayon Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman. Medyo inuunat-unat ko lang ang likod ko at napagod ako sa paglilinis ng bahay natin kanina. Babe, miss na kita. Ay nako, miss na rin kita, kung alam mo lang. Pero, konting tiis na lang babe 1 taon pang hihintayin ko bago ka umuwi. Paano naman ako? Paano tayo magkakaanak niyan kung... Babe, huwag ka mag-alala. Pag uwi ko, babawi ako sa bawat gabing hindi mo ako kasama at katabi, ha? Basta lagi mong tatandaan na mahal kita, ha? Mahal na mahal ko kayo ni Yumi. Teka, kumusta nga pala siya? Ayun, pinainom ko ng gamot at medyo masama ang pakiramdam. Nilalagnat. Siya nga pala, babe. Alam mo bang may nakilala akong pinsan ko? Nandito siya ngayon sa Quezon. Dumaan siya dito kanina. Naghahanap nga ng matutuluyan eh. Sabi ko pwede naman dito sa atin o di kaya ay pumasyal-pasyal na lang siya dito. Wow, ayos yan. Masaya ako para sa'yo, babe. Ikumusta mo na lang din ako sa kanya at sabihin mo, welcome siya dyan anumang oras. Baka pagkakataon na rin para makita mo mga kapatid ng nanay at tatay mo. Oo nga, babe. Malaking bagay din talagang social media para mahanap ang mga nawawalang kamag-anak. Tama ka. Siya, sige na, babe Tatawag na lang ulit ako, ha? I love you. I love you too. Ay, mahal naman talaga kita pero anong magagawa ko? Alam nga naman magtiis na lang ako dito sa kakahintay sa'yo.
Ang importante kapag nandito ka na, hindi ko na kailangan pang gawin to. Isang araw. Sige na, pahiramin mo na ako ng pera. Babawi naman ako sa iyo eh. Pagkatapos kitang paligayahin, pagdadamutan mo ako. Hoy, kaya kong humanap ng kapalit mo. Kaya pwede ba, wag mo akong inuutakan? Ah, ganun ah. Di sige. Mabuti pa, send ko na lang tong video natin sa asawa mo. Siguradong magugulat yon kapag nalaman niya kung gaano karumi ang mahal na mahal niyang asawa. Hayop ka! Burahin mo yan! Akin na yan! Liam, ano ba? Bakit ko naman buburahin? Ha? Ayaw mo akong... Oo na! Bibigyan kita ng perang kailangan mo. Pero utang na loob. Burahin mo yan at please lang, ayoko na makitang pagmumukha mong hayop ka. Money down, bilis! Naiinip na ako eh. Isang pindot lang tapos na maliligayang araw mo, ha? Napakasama mo talaga. Buisit ka. Matapos ibigay ang pera ay binurayon ni Liam. Sabay pakanta-kanta pang umalis na animoy inaasar ang galit na si Lori. Nagkataon pa naman na sunod-sunod ang bayarin ni Lori noong mga oras na yon, dahilan para lalong uminit ang kanyang ulo. Saan ako kukuha ng pambayad sa bahay at kuryente? Ay, baka makahalata si Robert kapag... Anong gagawin ko? Kailangan ko makaisip ng paraan. Kinagabihan, umiiyak si Lori nang sinagot nito ang tawag ng kanyang asawang si Robert. Hello, babe? Paano ka? Bakit ka umiiyak? Babe, kanina kasi, mamimili sana ako tapos bigla ako nadukutan sa palengke. Nawala yung wallet ko at nandun lahat ng pera na pambayad sa bahay at kuryente. Ay, huwag ka nang umiyak. Okay na yun, kesa naman nasaktan ka. Magpapadala na lang ulit ako sa'yo ngayon. Huwag ka nang umiyak, ha? Huwag ka naman problema dyan. I love you. I love you too. Salamat, babe. Akala ko kasi pag-aagalitan mo ko eh. Ay, ang importante sa akin, ligtas ka. Huwag mo nang isipin yun. Sa susunod, magdoble ingat ka na lang, ha? Salamat, babe. Napakaswerte ko talaga at napakabait ng asawa ko. Mahal na mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Sige na, magpahinga ka na dyan. Masayang-masaya si Lori nung mga sandaling yun dahil agad niyang nasolusyonan ang kanyang problema. Ngunit kapag sumasagi sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Liam, hindi niya maiwasang uminit ang ulo. Higit sa lahat, iniisip niya kung sino ang kanyang ipapalit na magbibigay sa kanya ng panandaliang aliw. Nang gabi rin yun, para mawala ang init ng kanyang ulo ay umalis siya habang mahimbing na natutulog si Yumi sa kwarto at pumunta sa isang bar. Doon ay may nakilala na naman siyang isang gwapong lalaki at hindi niya tinigilan yon hanggat hindi nakukuha ang atensyon noon. Dahil hindi naman maitatanggi na kaaya-aya din ang muka at katawan ni Lori, ay agad naman siyang nagustuhan ng lalaki. Ang kanilang masayang kwentuhan at inuman ay nauwi sa isa na namang mainit na gabi nang dalhin siya nito sa isang motel. Matapos makuha ang kanyang gusto ay iniwan siya noon at agad na siyang umuwi sa kanilang bahay. Sakto namang lumabas si Yumi sa kwarto para umihi nang dumating ang kanyang ate Lori. Umalis ka po pala, ate. Madaling araw na. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Birthday kasi ng kaibigan ko. Hindi na yun gaanong nagpaliwanag at dumiretso na sa kanyang kwarto. Amoy na amoy ni Yumi ang alak at napailing-iling yun. Napansin niya kasi ang mga kakaibang kinikilos ng kanyang ate. Ilan na rin sa mga kapitbahay nila ang naririnig niyang pinag-uusapan ang asawa ng kanyang kuya. Hindi man malinaw kung ano yon, ngunit iba na ang kutob ni Yumi sa kanyang hipag. Isang araw, isinama ni Yumi ang matalik niyang kaibigan na si Sian na kapwa niya estudyante. Meron kasi silang presentation na pinaghahandaan. Agad naman silang inasikaso ni Lori at masaya pa yung nagluto ng pagkain para sa dalawa.
Ang bait naman ng hipag mo. Parang nanay ko mag-asikaso. Masikaso talaga si ate, kaya sige lang, magpakabusog ka. Pasimple namang sinisilip ni Lori ang binata. Nakatitig siya sa malalaking braso noon at napakagwapong muka. Napapalunuklaway pa yun kapag nagpupunas ng pawis si Sian. Mula nung araw na yun, napadalas na ang pagsama ni Sian kay Yumi, kaya naman napalapit na rin yun kay Lori. May mga gabing pinagpapantasyahan niya ang binata. Isang araw, Yumi, sa susunod na araw birthday mo na. Papuntahin mo si Sian. Magluluto ako para meron naman tayong pagsaluhan. Sige po ate, salamat po. Hindi rin po kasi talaga ako nagse-celebrate ng birthday ko eh. Paminsan-minsan, kailangan mo rin mag-enjoy. Masyado kang dedicated sa pag-aaral mo. Alam mo, maiksi lang ang buhay, kaya kapag may pagkakataon, samantalahin mo na. Masaya naman po ako sa ginagawa ko, ate. Ini-enjoy ko naman po ang pag-aaral ko. Kapag mataas po yung marka ko, yun na po ang happiness ko. Sus, para kang ewan. Bakit? Kapag namatay ka ba, tatanungin ka ni San Pedro kung anong average mo bago ka makapasok sa langit? O siya, basta, invite mo si Sian, ha? Uminom tayo. Mukha kasing hindi ka pa nakakatikim man lang ng alak. Aba, magbebente ka na. tumawa na lamang si Yumi at tumango-tango bago tinawagan ang kanyang kaibigan. Nang sumapit ang kaarawan ng dalaga, maaga pa ay abala na sa pagluluto si Lori. Matapos magluto ay agad na rin yung nag-ayos ng sarili na tila ba siya ang may kaarawan. Humahalimuyak ang kanyang bango sa buong kabahayan. 5:00 ng hapon nang dumating si Sian na may dalang bulaklak at cake para sa kanyang kaibigan. Nakaramdam naman ng inggit si Lori, lalo na nang makita niya na mahigpit na niyakap ng binata ang dalaga. Ang sweet mo naman, Sian. Talagang may pa-cake at bulaklak ka pa para dito sa dalaga namin. Baka naman iba na yan, ha? Ate naman, magkaibigan lang po kami. Gusto ko lang pong maging masayang napakaganda kong kaibigan kahit madalas ako niyang sinusungitan. O siya, doon na tayo sa kusina at nang makakain na. Kapag busog na, inuman naman at mag-videoke tayo. Marunong ka bang kumanta, Sian? Opo ate. Maganda po ang boses niyan. Sumali nga po yan sa singing contest at pati na rin po sa mga dance contest. In short, bida-bida po tong kaibigan ko. Grabe ka naman dun sa bida-bida. Kinikilig ka naman kapag kinakantahan kita. Tama na yan. Sige na, kain na. Mamaya ay magkakasubukan tayo ng galing. Matapos kumain, nagbukas ng mamahaling alak si Lori at pumwesto sila sa may sala. Nagbukas rin yon ng chips na pulutan at ang niluto niyang sisig. Huwag mong pilitin ang sarili mong uminom kapag hindi mo kaya, ha? Nako, minsan lang naman malaseng. Hayaan mo na lang siya. Kailangan niya ring ma-experience yan. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may kung anong inilagay yon sa kanilang iniinom. Ilang minuto lamang nakatulog na sina Lori at Sian. Maya-maya mayroong kumatok sa pintuan at nang buksan niya yon ay agad na bumungad sa kanya ang magandang ngiti ni Liam. Buti naman at namiss mo ako. Akala ko ba ayaw mo na makita ang pagmumukha ko, ha? Ano meron? Uy, anong ginawa mo sa dalawang yan, ha? Ang dami mong tanong. Gusto kong gawin natin silang laruan ngayong gabi. Sa'yo si Yumi, sa akin naman si Sian. Malala ka na talaga. Pati ba naman sila ay dadamay mo? Huwag ka naman magkunwari. Alam ko naman na matagal mo nang gustong matikman tong kapatid na kasawa ko. Oo, pero kaya ko naman makuha yan sa tamang paraan. Hindi yung ganito. Walang kalaban-laban. Ano ba? Gagawin mo bang inuutos ko o hindi? Kasi pwede naman akong tumawag ng iba. Oo na. Kumalma ka lang. Relax. Nang gabing yun, nagpakasasa si Lori sa katawan ni Sian at ipinagkanulo niya naman si Yumi para lamang mairaos niya ang kanyang kakaibang kagustuhan ng gabing yun.
Hindi naman napigilan pa ni Liam ang kanyang sarili na pakialaman ang walang malay na si Yumi, lalo na't naakit siya sa ganda ng muka at magandang hubog ng katawan nito. Para kay Lori, yun na ang isa sa pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Matapos pagsawaan ang katawan ni Sian ay pinabuhat niya yon kay Liam papunta sa kwarto ni Yumi. Ikinalat nila ang mga damit ng magkaibigan sa sahig, sabay tinakluban ng kumot. Agad na ring umalis si Liam matapos maiabot ni Lori ang bayad nito sa kanya. Madaling araw, nagising si Yumi dahil sa kirot ng kanyang ulo. Naramdaman niyang may kung anong nakapatong sa kanyang katawan. Nang lumingon siya, kitang-kita niya ang noon ay mahimbing pang natutulog na si Sian. Napabalikwas siya at tiningnan ang mga nakakalat na damit sa sahig, sabay na pasigaw nang makitang wala siyang kahit anong saplot. Pinaghahampas at sinipa niya si Sian nung mga oras na yon. Hayop ka! Bumangon ka! Anong ginawa mo sa akin? Paano mo nagawa sa akin to? Ano bang sinasabi mo? Wala akong maalala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Umalis ka na. Habang nagbibihis si Sian, bigla namang nagbukas ng pinto si Lori na animoy naggulat sa kanyang nakita. Ha? Anong ginawa niyo? Sabi ko na nga ba, kunwari ka lang pero may tinatago ka rin kati dyan sa katawan mo kapag nalalasing. Ate, wala po akong ginawang masama. Whatever. Sabagay, hindi naman na kayo mga bata at mukhang nag-enjoy naman kayo pareho. Huwag lang sanang magbunga yan dahil siguradong magagalit ang kuya mo. Agad siyang tumalikod at isinara ang pinto sabay ngumisi. Mula noon, nagbago na ang pagtrato ni Lori kay Yumi. Tinatakot pa siya nito na isusumbong sa kanyang kuya. Tinitipid na rin siya at madalas na pinariringgan ng kung ano-ano. Wala namang ibang ginawa si Yumi kundi iwasan si Sian na wala namang ginawa kundi suyuin siya at magpaliwanag. Yumi, makinig ka naman sa akin. Alam ko sa sarili ko na kahit totoong nalasing ako, hindi ko magagawa sa iyo yun. Kaibigan kita, iniingatan kita at mahal kita. Alam mo yun. Hindi ko man sabihin, alam kong nararamdaman mo yun. Alam mo na hindi ko magagawa sa iyo yun. Hindi. Nagawa mo na nga, diba? Pinagsamantalahan mo ng pagkababae ko. Hindi totoo yan. Kahit mamatay man ako at ang buong pamilya ko. Malinis ang konsensya ko na hindi kita pinakailaman ng gabing yun. Tingnan mo mga picture na to. Marami akong marka sa katawan at sinisiguro ko na hindi ikaw ang may gawa nito. Yumi, malakas ang hinala ko na may kinalaman ng ate Lori mo sa nangyari nung gabing yun. Posible na palabas niya lang ang lahat, na may kung ano siyang inilagay sa inumin natin kaya hindi natin alam ang mga sumunod nangyari. Isipin mo na maigi, hindi natin kailangan mag-iwasan. Kailangan natin magtulungan para malaman ng totoo. Alam ko na, kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, may alam akong paraan para makita ang lahat-lahat na nangyari nung gabing yon. Kailangan mong sumama sa akin. Pero itong tatandaan mo, sa oras na malaman ko na nagsisinungaling ka, hindi kita mapapatawad siyan. Patawarin ako ng Diyos pero hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Malinis ang konsensya ko at kahit ano pa mang paraan, sige, sasamahan kita. Gusto ko lang malinis ang pangalan ko. Ayaw ko masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa isang malaking kasinungalingan. Bukas, may pupuntahan tayo. Sasabihin ko sa'yo kung saan tayo magkikita. Huwag ka malilate dahil sinasabi ko sa'yo, hindi mo pa ako kilala siyan. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Huwag mo naman akong tinatakot oh. Ngayon pa nga lang na ganyan ka, nanginginig ng tuhod ko tapos sasabihin mo na, Yumi? Teka, nasan na yun? Ay... Nung sumunod na araw, 3:00 ng hapon, nagkita sila sa isang lugar at pagkatapos ay sumakay sila ng tricycle. Bumaba sa isang alanganing lugar. Mula doon, naglakad sila sa may bundok para puntahan ang dating bahay ng kanyang Lola Miray. Hangos na hangos at halos malagutan na ng hininga si Sian, lalo na't hindi naman yun sanay na maglakad ng ganoon kalayo.
Malayo pa ba? Hindi mo naman sinabi na paakyat na yata ito sa langit eh. Pwede ba? Huwag ka na magreklamo. Kanina ka pa eh. Tandaan mo ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ay, ano ba talagang pinaplano mo? Wala ka naman sigurong planong patayin ako, no? Yumi, alam ko galit ka pa rin sa akin, pero wag naman sanang manahimik ka na lang. Mamaya malalaman mo rin, kaya huwag kang atat. Nang makarating sila sa kubo, agad silang pumasok doon. Napakarami ng bukbok, agiw at alikabok. Binuksan ni Yumi ang isang kahon at naroon lahat ng mga gamit ng kanyang lola sa pambabarang. Anong mga yan? Manika, karayom at mga bote na may... Yumi? Anong... Huwag ka matakot kung wala ka namang ginawa masama sa akin. Isang mabagsik na mambabarang ang lola ko. Bata pa lamang ako, tinuruan niya na akong gamitin ang aklat ng karunungan dahil ako ang kanyang tagapagmana. Ito lang ang makakatulong sa atin upang balikan ang gabing yon sa pamamagitan ng pagbasa ng isip ng may-ari ng damit na to. Sa Ate Lori mo ba yan? Oo, kinukutuban din ako na posibleng tama ka dahil marami ako napansin na kakaiba sa mga kinikilos niya. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Teka, hindi ba delikado yung gagawin mo? Huwag ka mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kailangan ko rin ang tulong mo. Yun ay kung gusto mo ring makita ang makikita ko habang isinasagawa ko ang ritual. Sige. Hinintay nilang sumapit ang 6:00 ng gabi para masimulan ang ritual. Binuksan ni Yumi ang aklat ng karunungan, inilatag sa sahig ang damit ng kanyang hipag. Nagsindi siya ng kandila at pinatungan yun ng bungo na parang pininturahan ng kulay itim. Ramdam na nila ang kakaibang ihip ng hangin, lalo na nang simulang bigkasin ni Yumi ang mga kakaibang salita habang nakapikit ang kanilang mga mata at magkahawak ang kamay. Sa pamamagitan ng isang panaginip, ngayon din ay nais naming makita ang katotohanang itinatago ng taong may-ari ng damit na ito. Lahat ng baho at kasamaan niya. Bigla na lamang, may kung anong enerhiya na dumaloy sa kani-kanilang mga kamay at utak, hanggang sa tila ba dinala sila sa isang mahabang panaginip na nagsiwalat ng lahat na nangyari ng gabing yon, pati na rin ang iba pang kasinungalingan ni Lori at ang maraming beses nitong pagtataksil sa kanyang Kuya Robert. Ano yun? Napakasama niya! Hayop siya! Hindi ko siya mapapatawad. Paano niya nagawa yun? Hindi yun gawain ng matinong tao. Pagbabayaran niya to. Humanda siya. Pagsisisihan niyang lahat ng kawalang hiyan at kapabuyan niya. Huwag ka masyadong magpapadala sa emosyon mo. Mas mabuti pang isumbong mo na lamang siya sa kuya mo. Sa tingin mo, hindi niya kayang bilugin ang isip ni kuya katulad ng paulit-ulit niyang ginagawa? Katulad ng ginawa niya sa atin? Tuturuan ko siya ng leksyon at sisiguruhin ko na maghihirap siya sa pasakit na ipapataw ko sa kanya. Isinusumpa ko na mula sa gabing ito, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Paglalaroan ko siya katulad ng ginawa niya sa atin at sa walang kapatawarang pagtataksil niya kay Kuya Robert. Magsama sila sa impyerno ng liyam na yon. Mga sinungaling, mga walang konsensya. Bago umuwi, patuloy na nagsagawa ng ritual ang dalawa. 10:00 na ng gabi nang makauwi si Yumi at nadatnan niya pang nanonood sa sala si Lori. Sinundan siya nun ng tingin at ngumisi. Ano yan? Bagong buhay? O yan na talagang totoong ikaw? Kunwari ka pang pag-good girl? Pero tingnan mo naman kung anong oras na. Siguro nagkita na naman kayo ni Sian, no? Ano? May ginawa ba kayo ulit? Masarap ba? Wala ka na ba talagang magandang sasabihin? Alam mo, ang mga tao talagang saksakan ng dumi ay pilit na pinupuna ang iba para magmukhang malinis. Kaya lang, baka nakakalimutan mo, Ate Lori. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lamang ako. Hindi ka ba natatakot na baka biglang lumawlaw yung tila mo o di kaya mamahoy ang bunganga mo dahil puro kabastusan ang lumalabas? Well, siguro dahil saksakan ng kamanya-kanyang utak mo.
Wala kang karapatan na bastusin ako. Sampid ka lang dito at hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa asawa ko. Ang lakas naman ng loob mo para sabihin yan. Nakakahiya naman sa'yo. Kapatid ko yon at hindi ka pa man dumating sa buhay namin, marami na siyang plano para sa amin. At least ako may magandang napupuntahan ng bawat sentimo na binibigay niya sa akin. Eh ikaw, saan mo ginagamit yung pera ng kuya ko? Para maibsan ang uhaw na nararamdaman mo? Nakakadiri ka. Anong sinabi mo? Maang-maangan? Gusto mo ba isa-isahin ko pa sa'yo? Ano, may amnesia ka? Ito lang ang tatandaan mo. Huwag kang bida-bida, lalo na ngayong alam ko na ang totoo. Hindi na makapagsalita si Lori nung mga oras na yon. Lalo na nang titigan siya ni Yumi at parang may ibinulong yon na hindi niya maintindihan. Bigla naman siyang nakaramdam ng panghihina. Pinatay niya ang TV at tumungo sa kanyang kwarto. Humiga siya at pinakiramdaman ang kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang may kung anong tumutusok doon. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ako makahinga na maayos. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at nung mga oras na yon ay muling nanumbalik ang bangungot ng kanyang nakaraan na matagal niya nang ibinaon sa limot. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga halakhak at nakikita ang mga muka na punong-puno ng pagnanasa. Nagising siya ng hating gabi, pawis na pawis at nang tingnan niya ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang braso, ay napakarami nung sariwang kalmot at pasa. Yumi, tulong! Tulungan mo ako! Tulong, hindi ako makabangon! Sa kabilang banda, ngumisi lamang si Yumi nang marinig ang daing ng kanyang ate Lori. Bakit kita tutulungan? Bakit ko tutulungan ng isang walang pusong katulad mo? Umpisa pa lang yan. Hindi kita titigilan. Magdusa ka hanggang sa tuluyan ka na mapagod sa sarili mo. Kinaumagahan, nagising si Lori na napakagaan ng kanyang ulo. Kahit papano ay medyo maayos ang kanyang pakiramdam. Humikab siya at napatakip ng ilong nang maamoy niya ang kanyang sariling bunganga na hindi niya maipaliwanag kung bakit tila parang nabubulok na itlog. Napatakbo pa siya sa may kusina at nagsuka. Napalingkis siya ng mata nang makita niya ang mga uod at bulate. Nanginginig ang kamay at napasigaw yon. Hindi! Anong ibig sabihin nito? Pinaglalaruan ba ako? Sinong may gawa nito sa akin? Napakuyom yun ng kamay at tumungo sa kwarto ni Yumi, ngunit wala doon ang dalaga. Sigurado ako may kinalaman siya. Posibleng pinapabarang niya ako, kaya ganun yung mga sinabi niya sa akin kagabi. O baka isa rin siya mambabarang katulad ng lola niya. Kailangan kong mahanap ang... Ano mga ito? Hayop ka, Yumi! Sinasabi ko na nga ba, isa siyang... Humanda ka sa akin. Isusumbong kita sa asawa ko at nasisiguro ko na wala ka nang mapupuntahan. Kailangan ko sunugin ang mga ito. Subukan mong pakialaman ang mga yan. Hindi mo ba alam na isa sa mga gamit na yan ay karugtong ng iyong buhay? Gusto mong sunugin? Sige, para maranasan mo kung anong pakiramdam ng buhay na iniihaw. Tulad mong buhay pa, subalit sinusunog ng kaluluwa sa impyerno dahil sa sobrang kasamaan. Hayop ka talaga. Mapapatay kita. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kahit nang hihina ay pilit nung pinagtatapon ang mga gamit ni Yumi sa labas ng bahay. Walang ginawa ang dalaga kundi panoorin lamang yun at humalakhak. Doon ka sa kalsada tumira o kahit saan pang impyerno mo gusto. Huwag ka nang babalik dito. Sisiguruhin ko na wala ka na makukuha kahit piso mula sa asawa ko. Isa-isang pinulot ni Yumi ang kanyang mga gamit. Sakay ng tricycle, bumalik siya sa bahay ng kanyang lola. Habang nasa biyahe, ipinaalam niya naman yun sa kanyang kaibigan na si Sian. Samantala, ano bang nangyari? Bakit mo naman pinalayas yung kapatid ko? Robert, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Alam mo ba na demonyo ang kapatid mo? Mambabarang siya.
Gusto niya akong patayin dahil lamang pinagsabihan ko siya tungkol sa mga kalokohang ginagawa niya. Kalokohan? Ano bang... Minsan ko kasi siyang nahuli na may kasamang lalaki sa kwarto na may ginagawang milagro. Madalas na umuwi ng gabi at kung makasagot-sagot sa akin, akala mo, Robert, akong asawa mo. Kaya sana naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa to. Sinungaling ang kapatid mo. Sana naman hindi siya maging dahilan para masira ang pagsasama natin. Ay, ano ba nangyayari kay Yumi? Di ako makapaniwala na magagawa niyang mga yan. Hindi niya man lang ba inisip ang lahat ng sakripisyo ko dito? Ay, tama ka. Dapat lang na matuto siya sa mga pagkakamali niya. Huwag ka nang umiyak. Ako nang humihingi ng tawad sa nagawa niya. Kasalanan din to ni Lola. Kung hindi niya sana tinuruan si Yumi ay hindi sana aabot sa ganito. Kinagabihan, nakaramdam ng labis na alinsangan si Liam, kaya naman nagmamadali yung tumungo sa kanyang banyo at naligo. Pinapatay bukas niya ang gripo dahil may naririnig siyang mga bulong na hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling. Napamura pa siya nang biglang magbulwak ng putik ang gripo habang siya ay nagsasabon ng kanyang muka. Tumakbo na lang yun sa lababo at kinuha ang pitsyel na may lamang tubig na inumin. Matapos matanggal ang sabon sa kanyang muka, ay nakita niyang umiilaw ang kanyang cellphone at agad niyang dinampot yun. Kahindik-hindik na mga halakhak ang kanyang naririnig habang nakikita niya ang kanyang sarili sa screen na pugot ang ulo at naliligo sa sariling dugo. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang kanyang natanggap. Sino ka? Anong kailangan mo? Huwag ka masyadong matakot. Pinapakita ko pa lang naman sa'yo kung ano mangyayari sa oras na hindi mo isiwalat lahat ng ebidensya na meron ka tungkol sa kalokohan ni Lori. Yun ay kung ayaw mong madamay at paglamayan isa sa mga araw na to. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang walang hiyang kumahasa sa akin? Yumi, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto yun. Sinunod ko lamang ang utos sa akin ni Lori. Maniwala ka sa akin. At kung sakaling maniwala ako sa'yo, mababawasan ba ang kasalanang ginawa mo sa akin? Pareho lang kayo nahahamakin ng lahat para sa pera. Gawin mong pinapagawa ko sa'yo dahil kung hindi, isasama kita sa hukay ng babaeng yon. Nung mga sandaling yon, halos maihi sa takot si Liam, lalo na't patuloy niyang naririnig ang mga kahindik-hindik na bulong, mulat man o nakapikit ang kanyang mga mata. Nung gabi ring yun, agad niyang ipinadala ang mga video nila ni Lori sa asawa nitong si Robert at inamin ang tungkol sa nangyari kay Yumi. Pagkatapos niyang gawin yon, ay bigla naman yung nakaramdam ng labis na pananakit ng puson at paglobo ng pribadong bahagi ng kanyang katawan, hanggang sa hindi na siya makahinga sa labis na kirot. Tama na! Samantala, ang lamig! Nahihina na ako. Hindi ko na kaya. Hindi mo pa rin ba ako tinatantanan, Yumi? Papatayin mo ba talaga ako? Hindi ako makakapayag. Kailangan ko makahanap ng magaling na albularyo na makakapagpagaling sa akin at tapos sa iyong lintik ka. Salot ka sa buhay ko. Tingnan mo itong ginawa mo sa akin. Ang makinis kong balat. Nakakadiri na at... Buisit ka talaga! Nang gabi ring yun, gulat na gulat si Robert dahil sa mga natanggap niyang malalaswang video. Kitang-kita niya kung gaano siya pinagtaksilan ng kanyang asawa. Halos madurog ang kanyang puso nang marinig ang mga voice messages ni Liam kung saan isiniwalat nito ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Yumi. Minahal kita ng buong puso. Sobra-sobra pang binibigay ko. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko pero ginagago mo lang pala ako, Lori. Pati kapatid ko dinamay mo pa. Hindi kita mapapatawad.
Dahil sa kanyang mga natuklasan, nagpasya si Robert na umuwi ng Pilipinas. Hindi niya yon ipinaalam sa kanyang asawa. Sa katunayan, nadatnan niya pa yon na ginagamot ng isang albularyo. Anong nangyayari dito? Babe, bakit ka umuwi? Ibig kong sabihin, bakit naman hindi mo sinabi na uuwi ka na pala? Okay lang yan. Gusto kitang sorpresahin katulad kung gaano ko na sorpresa sa mga nalaman ko. Tungkol sa'yo at sa ginawa mo sa kapatid ko. Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo sabihin na nakausap mo ng kapatid mo at mas pinaniniwalaan mo siya kesa sa akin. Ang totoo niyan, hindi ko pa siya nakakausap. Dahil sa hindi ko malamang dahilan, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Manong, kumusta ho ang lagay ng asawa ko? Tatapatin ko na kayo. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na ito. Mukhang malalim ang galit na nakatanim sa kanyang puso na dahilan kung bakit ganito kalala nangyayari sa asawa mo. Eto, 5,000. Salamat ho sa tulong niyo, pero huwag niyo na hong pahirapan pa ang sarili niyo. Hindi na ho gagaling pa ang mga taong katulad ng asawa ko. Pero hindi pa tapos ang aking sinasagawang ritual. Paano? Itutuloy niyo yan o babawiin ko yung 5,000? Sabi ko nga, alis na ako. Maraming salamat sa'yo. Siya, mag-usap na kayo at mukhang may malaki kayong gusot na kailangan plantsahin. Manong, sandali. Kailangan niyo ho akong gamutin. Manong, Robert, ano ba? Nababaliw ka na ba? Wala ka man lang pakialam sa pwede mangyari sa akin? Bakit? Ikaw ba may pakialam sa pwede kong maramdaman habang nagpapakasarap ka sa mga lalaki mo? Huwag kang umasta na ako pa masama. Dahil yung sakit na nararamdaman mo, wala pa yan sa katiting ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Wala kang kwentang asawa. Binigay ko sa iyong lahat pero hindi ka pa rin makontento. Nakakadiri ka. Alam mo, wala kang lugar sa bahay na to at hindi ka na dapat nakikinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ngayon din, bago pa magdilim ang paningin ko, umalis ka na. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi kita niloko. Mahal kita, Robert. Napakasinungaling mo talaga. Yan, panoorin mo lahat yan. Ngayon mo sabihin na wala kang ginagawang kalandian, na malinis ka. At alam mo kung anong pinakamasakit? Hinayaan mong pagsamantalahan ng kapatid ko ng lalaki mo. Ikaw pa nga nag-utos sa kanya, di ba? Anong klaseng babae ka? Anong klaseng tao ka? Ha? Bitawan mo ako. Ano ba? Robert, maawa ka naman sa akin. Patawarin mo ako. Hindi na yun mauulit. Magbabago na ako. Huwag mo lang akong panalihasin. Nasaan yung cellphone mo? Ha? Ito. Siguradong marami ka pang nakatago dito. Teka, akin na yan. Ano ba? Bakit? Natatakot ka na malaman ko na hindi lamang isang lalaki mo? O ayan, hindi ka na nahiya. Napakababoy mo. Ipinagtulakan ni Robert ang kanyang asawa palabas ng tarangkahan. Wala ni isang gamit na dala at wala ring dalang pera. Halos gumapang na yun sa labas dahil sa sakit na kanyang iniinda. Nang makaipon yun ng lakas, ay naglakad yun ng naglakad hanggang sa makarating sa dati niyang bahay. Doon nanumbalik lahat ng pinagdaanan niya at ang buhay na kanyang sinayang. Alam niyang nung mga oras na yun ay wala na siyang pag-asa na makabangon pa at anumang oras ay mamamatay na siya na hindi man lamang na itatama ang kanyang pagkakamali. Matapos ang paghinga ni Robert sa pagod sa biyahe at mapakalma ang magulo niyang isipan, pumunta siya sa isang lugar kung saan siguradong naroon ang kanyang kapatid. Samantala, Apo, ano ba talaga nangyari at bumalik ka dito? Hindi ba dapat ay nag-aaral ka? At saka, bakit may mga sindi ang mga kandilang yan? Ito na ba talaga ang karir na napili mo? Lolo naman, kayo talaga. Pinapatawan niyo naman ho ako eh. Huwag kayong mag-alala, may mga bagay na kailangan ko muna hong ayusin at pagtuunan ng pansin. Kapag maayos ng lahat, babalik ho ulit ako sa pag-aaral. Siya, ikaw ang bahala. Sinabi mo nag-aalala lamang ako sa'yo. Mag-isa ka lamang dito. At saka, alam ba ng kuya mo na nandito ka?
Nagkibit balikat na lamang ang dalaga at tumalikod habang pinipigil ang pagtulo ng kanyang luha. Ramdam ni Lolo Pipoy ang bigat na kanyang nararamdaman. Kung ano man yung pinagdaraanan mo, sabihin mo sa akin. Ngayong wala na ang lola mo bilang pinsan niya at isa sa mga saksi sa paglaki niyo, masasabi ko na kung gaano kayo kamahal at pinagmamalasakitan ng Lola Miray niyo, ay ganoon din kayo sa akin. Lumapit ka rito kay Lolo. Umayak ka kung gusto mo. Hindi ka hinaan ng pag-iyak. Nasusukat ang katapangan sa kung gaano mo itatawid ang sarili mo sa malakas na pag-agos ng buhay. Salamat po, Lolo. Tama kayo. Kahit ilang beses kong sinasabi sa sarili ko na matapang ako, may mga pagkakataon na naiisip ko na sana nandito pa si Lola, na sana nandito si Kuya, na sana kami ang magkakakampi sa ganitong pagkakataon. Pero mukhang malabo na mangyari yon. Natatakot po ako na tuluyang masira ang relasyon namin dahil sa sinungaling niyang asawa. Naikwento ni Yumi ang lahat ng ginawa ni Lori, dahilan kung bakit nagawa niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa pambabarang. Dahil nag-aalala si Lolo Pipoy para kay Yumi, sinamahan niya lamang muna yun doon. Ipinagluto niya yon ng pagkain na daladala niya galing sa kanyang bahay. Kinabukasan, habang natutulog pa si Yumi ay naramdaman niya na may kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kuya? Kuya, ikaw nga? Anong... Bakit? Parang ayaw mo naman yatang makitang kuya mo, ha? Hindi mo ba ako namimiss? Kuya, salamat at umuwi ka na. Akala ko... Alam ko na ang lahat. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi na ako maloloko ng babaeng yon. Patawarin mo si kuya at wala akong nagawa para protektahan ka. Masyado ko nagtiwala sa kanya. Masyado ko nabulag ng pagmamahal ko sa kanya. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya pa rin akong pagtaksilan. At higit sa lahat, paano ko siya patatawarin nagawa kanyang ipahamak? Ano ng plano mo ngayon, kuya? Gusto ko siyang ipakulong at pagbayarin sa lahat ng ginawa niya sa'yo, pero parang hindi ko na rin kayang masikmura pang makitang pagmumukha niya. Huwag na, kuya. Huwag na tayo magsayang ng oras pa sa kanya. Sapat na sa akin na nandito ka na ulit at hindi niya nasira ang pagiging magkapatid natin. Tsaka, sapat ng paghihirap niya ngayon bilang parusa sa lahat ng kasalanan niya sa atin. Hinding-hindi na siya makakalapit pa sa atin, kuya. Hinding-hindi na. Kuya, namiss talaga kita. Dahil dyan, gusto kong bumalik na tayo sa bayan at ipagpatuloy mong pag-aaral mo. Hindi mo pwedeng talikuran ng pangarap mo para lang makapaghiganti sa walang kwentang tao. Kuya, paano naman akong hindi titigil pinalayas ako ng magaling mong asawa. 100 lang ang laman ng bulsa ko nung pinalayas niya ako. Buti na lang at matibay tong bahay ni Lola. Ay, namiss ko tuloy si Lola. Kung nabubuhay lamang siya, siguradong... Nanggagalaiti na yun sa galit at walang tigil niya akong sisisihin sa mga nangyari. Ay. Huwag ka mag-alala, kuya. Sigurado makakahanap ka pa rin ng matinong babae. Yung totoong mamahalin ka. Hindi yung pera mo at kung anong kaya mong ibigay lang sa kanya. Siguro nga. Pero sa ngayon, samahan mo muna si kuyang tuparin ang mga pangarap natin. Ang pangarap sa atin ni Lola. Makalipas ang 3 buwan, muling bumalik si Robert sa ibang bansa. Nakalipat na rin sila sa bagong bahay. Kinuha naman nila si Lolo Pipoy at pinatira doon para may kasama si Yumi. Hindi naman tumanggi ang matanda dahil matagal niya nang pinapangarap na makatira sa malaking bahay na dati ay sa panaginip niya lamang nararanasan. Matapos ang 5 taon na pagtatrabaho ni Robert sa ibang bansa ay umuwi na ang lalaki.
at nagpasya ng magnegosyo na lamang katuwang ang kanyang bagong kasintahan. Di rin nagtagal ay nagkaroon na sila ng anak. Wala na rin silang balita pa tungkol kay Lori. Agad namang nakapasa sa board exam at nakapagtrabaho sa government hospital si Yumi at ang noon ay kanya ng kasintahan na si Sian. Isang gabi, Magandang gabi po, kuya. Lo, magandang gabi po. Mukhang napapadalas ng paghatid sundo mo dito sa maganda kong apo ah. Ikaw ba'y kaibigan lang talaga niya o nililigawan mo na? Oo nga naman. May gusto ka ba sa kapatid ko? Kaya ho ako nandito ngayon dahil magpapaalam ho sana ako sa inyo. Saan ka pupunta? Mag-iingat ka. Lo naman. Kuya, ang totoo po niyan, boyfriend ko na po siya. 2 taon na at may plano na po kami magpakasal. At saka, buntis po ako. Ay, sus Mariosep, kung hindi ka pa mabuntis ay hindi pa namin malalaman na may boyfriend ka. Ay, ikaw na kumausap dito sa kapatid mo at sumakit bigla yung batok ko ah. Ay, nako. Ay, hindi naman na kayong mga bata. Pero isa lang ang hihilingin ko. Hindi mo lang basta pakakasalan ng kapatid ko. Aalagaan mo siya at mamahalin mo siya, pati na magiging anak nyo. Dahil kapag yan ang niloko mo, ay nako, sinisiguro ko sa'yo, kawawa ka. Alam niya na yan, kuya. Alam niya na kung ilang karayom ang itutusok ko sa kanya sa bawat babae na lilingunin niya. samantala, sa isang simbahan, Hihintayin ko dito si Robert. Sabi niya pag uwi niya, dito kami magpapakasal. Siguradong bibilhan niya ako ng napakagandang wedding gown. Hoy, baliw! Ang baho mo! Hoy, hindi ako baliw. Hindi ako mabaho. Hindi niyo ba ako nakikita? Bulag ba kayo? Maganda ako. Kayo, mga pangit kayo. Pangit! Yun! Napakaganda na naman ng kwenton to, mga chong. Sabi ko na nga ba eh. Dahil wala tayong shoutout kahapon, babawi po tayo ngayon. Simulan natin kay Genevieve Suko. Hi kay Sansa Santi, Angeline Mina, Alan Penonia. Hello po kay Len TV2, kay Cat Burglar Cutie. Hi kay Vicky Picadizo. Hello po kay Ami Viray. Shout out kay Leia Tan, kay Robert Crimen, kay Mercedita Balana Reyes. Hi po kay Merly Fatalia, kay Vicky Yabut, kay Farida Bacus. Hi din po kay Vilma Manabat, kay Gemma Apostol. Shout out kay Cresilda Doinog, Mamiliana Nalugon. Hello din po kay Marilor Guevara at sa Guevara family. Shout out po kay Annalyn Queriones. Hi kay Melvin Donaire at ang mga mananahi sa art shop. Hello din po kay Mary Joy Lang. Hi kay Rain Sumayang, kay Jean Rose Ampo, kay Cataleja Soto. Shout out po kay Kim Bara, kay Janet Cisneros, kay Josie Aniban, kay Belen Malbas. Hello po kay Roslyn Jimenez, kay Lydia Lopez, kay Finky Rusi 14, kay Honorata Rivera. Shout out po kay Jerlyn Arbado, kay Febe Rañada, kay Celestina Sigua, kay Mira Francisco, Centino family from Alnira, Centino. Hi po kay Chris Alcantara. Hi sa Sigaw sa Dilim, kay Maricon Alan Aran. Hi kay Manisan Mamot Mapadtaya. Shout out po kay Christy Gaitan, kay Lynn Comeros, kay Filipina Palsario, kay Desiree de los Santos, kay Alfreda Alano. Hi po sa Sisilog of Punta Santa Ana, kay Leyan Lomentigar, kay Jayan Lomentigar, kay Mean Infante, kay Jessa Mozo, at John Malhabor. Hello kay Agnes Malanag, kay Emily from Taguig. Hello po kay Nancy Rojo, kay Enalie Vallega. Shout out kay Arnel Claridad, kay Carolina Silorio. Hello kay Edgardo Fontanilla, kay Nena Jones,
kay Lirio May Aquino. Shout out po kay Myra Bantayan, kay Lizzie O, kay John Bug, kay Shauma TV. Hello kay Cherry Mukbanger ASMR. Hello din po kay Belen Baladhay. Shout out kay Pureza Tagiwalo, kay Gay Somojo, kay Scarlet Sky Maniego, Richard Rivera. Hi din po kay Liza Agodo, kay Miko, Kate, Hannah, JD, Audrey, Nico, Sabi, at Alex Reyes from Leia, Gawaran. Hello po kay Raquel Shibata, kay Clytie Centra. Hello kay Mirna Alfaro, kay Elizabeth Virtus. Hi po kay Joe Katbagan, kay Princess Hanan, kay Roxanne Gaudicos. Hi din po kay Asodicen Cerila. Shout out kay Aurora Buenavista. Hello kay Betty Velasco, kay April Joy Principal. Hello din po kay Sel. Shout out kay Crisgel Mamado. Hello kay Mary Jean Helera. Shout out kay Maylin Santos, kay Lady Dam. Hello kay Mercy Aniñon, kay Celia Tolentino. Shout out kay Jessica Sobremonte sa H2O Agency. Hi po kay Ma'am Tess Gutierrez from Re Basil. Hello kay Pamela Allen. Shout out kay Heli Borja, kay Marlon Nimzag, Mary Grace Grefalja, Cliven Dubalan. Hi kay Mirna Santelices, kay Elizabeth Maramot, kay Abel Hipolito. Hello kay Norsan TV, Pinky Ko, Valerie Joy Nadal, Daloso Kaunes of Tacloban, Leyte from Lynn Kaunes, Kim and Kirben Española at Delegiro family from Kimberly Española. Hi po kay Rosalyn Gumok. Hello kay Sally Roldan, kay Aida Sikander. Shout out kay Maria Lee Nakagawa, kay Jasmine Akmad, kay Dores Estander, Mercy Grace Shooting, Alma Naong, Emma Dumato. Hello din po kay Aning Lee, kay Marjorie Dequilla, kay Vilma Bautista, kay Sir Ray Buendia, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi po kay Regan Machiko, boss. Eto, matagal na to si boss eh. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Hi kay Gemma De Ocampo, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Hayashi Megan, sa Servinicio family of Potolan, Iloilo from Wendy Servinicio. Hi po kay Beth, kay Boss Kimpoy Feliciano. Hello din po kay Hilario Patra Jasmine. Hi kay Mira from Batangas. Hello po kay Junel Fuentes, Jobel Baldonasa, Marisa Villanueva, Angeline Ignacio, kay Cleo Abalos, kay Josefa Obias, kay Kurt Mina, Annalisa Malatbalat. Hi po sa mga kasama niyang nakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Hi po kay Malu Hapin, kay Vanji Sambile. Hello kay Princess De Leon, My Favorite Song Collection, Annalisa Puazo, Adela Lee, Hana Maylin Sesgundo, Daphne Alejandro. Shout out po kay Ramil Fariolin, kay Jessie Narnola, kay Jane San Lorenzo, Mary Anyap, Leona Taytay, at kay Rosalina Bogayong. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.